Isang mapagpalayang araw sa inyong mga minamahal kong mag-aaral. Ako, si Ginang Nancy Jane Espadol, ang inyong guro, na handang samahan kayo sa pagtalunton sa kasaysayan ng wika. Ihanda na ang inyong mga module para sa isa na namang makabuluhang pagkatuto sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik tungo sa wika at kulturang Pilipino. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga paksang nakapaloob sa unang module, ang konseptong pangwika, partikular na ang wika, wikang opisyal, wikang pambansa, at wikang panturo. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, humanap ng tahimik at komportableng pwesto sa inyong mga tahanan at ibigay sa akin ang inyong mga tenga at atensyon para sa isa na namang makabuluhang pagtalakay sa araw na ito. Sa paksang ito, ang mga sumusunod ang ating magiging mga layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiisa-isa ang mga batas na may kaugnayan tungo sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Pangatlo, napahahalagahan ang wika bilang instrumento sa mabisang pakikipagkomunikasyon. At pang-apat, nakasusulat ng maikling sanaysay kaugnay ng paksang tinalakay. Meron bang mga paglilinaw hinggil sa ating magiging paksa? Kung gayon, simulan na natin ang pagtalakay. Upang subukin ang inyong skema hinggil sa ating magiging paksa, ay bibigyan ko kayo ng isang maikling pagsusulit. Tukuyin kung ang bawat item ay nagpapahayag ng tama o maling kaisipan. Piliin ang legit kung ito ay nagpapahayag ng tamang kaisipan at fake news naman kung ito ay nagpapahayag ng maling kaisipan. I-click ang link sa ating chat box para sa kopya ng Google Form. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto para sumagot. At ang inyong 3 minuto ay mag-uumpisa na ngayon na!
Sa pagkakataong ito, suriin ang iyong mga naging kasagutan. Bigyang pansin ang mga item na hindi nyo nakuha ang tamang sagot. Gawing gabay ito upang matukoy kung ano-ano ang mga konsepto na higit mong kailangang bigyang pansin sa gagawing pagtalakay. Upang formal na umpisahan ang pagtalakay hinggil sa mga konseptong pangwika ng Module 1, ay meron lamang akong isang katanungan. Ano-ano ang mga salita, simbolismo, mga pahayag na pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig ninyo ang salitang wika? Tama, napakahusay ng inyong mga naging kasagutan. Ito ngang lahat ay tumutukoy sa wika. Sinasabing ang wika ang pinakamahalagang instrumento na taglay ng isang tao. Tayo ang lumilikha nito upang magamit natin sa pakikipagtalastasan sa lahat ng pagkakataon. Ang wika nga daw ay binubuo ng mga sagisag. Mga sagisag na may angking tunog na siya nating binibigkas o salita at mga simbolismo na siya naman nating isinusulat. May isang linguista na nagbigay kahulugan sa wika. Ayon kay Henry Alan Gleason, ang wika ay isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong may iisang kultura. Batay sa binigay na pagpapakahulugan, ating mahihinuha na mayroong iba't ibang katangian ang isang wika. At ito ang ating tatalakayin sa mga sumusunod na bilang. Ang wika ay may masistemang balangkas. Ito ay nangangahulugan na may prosesong pinagdaraanan ng wika at nakaayos sa isang tiyak na balangkas. Ito ay nagsisimula sa mga payak na tunog na susundan ng pagkakabuo ng mga salita at sa huli ay makabuluhang ugnayan ng mga salita upang makabuo ng isang makatuturang pangungusap tungo sa pagbuo naman ng isang talata. Pangalawa, ang wika ay pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan na ang mga sinasalitang tunog na tinatawag nating ponema ay pinili sa pamamaraang napagkasunduan ng mga taong gumagamit ng wika para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at upang sila ay maunawaan ng kani-kanilang mga kausap. Pangatlo, ang wika ay ginagamit ng mga taong may isang kultura. Tunay ngang ang wika ay nakakabit na sa ating mga lahi. Ang wika ay nilikha upang magkaunawaan ang mga taong gumagamit nito. Ang bawat bansa ay may sariling kultura, gayon din ang wika na kanilang ginagamit. Isang patunay na ang wika at kultura ay magkabuhol at hindi maaaring paghiwalayin. Pang-apat, ang wika ay buhay at dinamiko. Ito ay nangangahulugan na patuloy itong nagbabago at sumasabay sa pagbabagong dulot ng panahon. Kaya naman, may mga wikang namamatay sapagkat hindi na ito ginagamit sa paglipas ng panahon, kagaya na lamang ng wikang Latin. Meron din namang mga wika na isinisilang at dumaragdag sa ating bokabularyo. Ilan sa mga halimbawang ito ay ang mga Jejemon, Dekemon, at ang ilang termino na may kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, maging ng buong mundo. Ito ay ang pandemya o ang COVID-19. Ilan sa mga terminong nabuo sa kalagayang ito ay ang mga sumusunod. Una, self-isolate, physical distancing, contactless, at work from home. Ang pinakahuling katangian ng isang wika ay ito ay pantay-pantay. Tunay ngang walang superior na wika sa mundo. Bagamat sinasabing mayroong mahigit na 5,000 wika na sinasalita sa buong mundo at mga wikang pinakagamitin sa daigdig, hindi ito nangangahulugan na may nakatataas ng wika sa iba. Ang lahat ng wika ay pantay-pantay sapagkat may kani-kanyang gamit at kabuluhan ang bawat isa na nakabatay sa taong gumagamit ito.
Isang halimbawa ang paggamit ng wika sa iba't ibang disiplina kung saan may tiyak na wikang ginagamit sa partikular na Ngayong natukoy na natin kung ano ang wika at ang iba't ibang katangian nito, meron bang nais linawin hinggil sa mga konseptong ating napag-usapan? Kung wala na, tayo ay magtatalakay sa susunod na termino na dapat nating bigyang linaw hinggil sa paksa. Nakikilala mo ba kung sino ang nasa larawan? Maaari ka bang magbigay ng 3 bagay na may kaugnayan sa kanya? Tamang lahat ang inyong naging mga kasagutan. Ang nasa larawan ay walang iba kundi si dating Pangulong Manuel L. Quezon. Siya ang Pangulo ng Pambansang Commonwealth noong taong 1935. Siya rin ang kinikilala bilang ama ng ating wikang pambansa. Ito ay sapagkat sa kanyang termino, nadama ng Pangulo kung gaano kahirap sa isang bansa ang hindi pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Ang pangangailangang ito ang nagbunsod sa kanya upang sikaping magkaroon ng isang wikang pambansa na gagamitin ng lahat ng mga Pilipino. Gumawa siya ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng pambansang wika sa paniniwala na ito ay makapangyarihang sandata sa pagtaguyod ng pagkakaunawaan ng lahat ng mga mamamayan sa ating bansa. Ano nga ba ang kahulugan ng wikang pambansa? Tama ka, ang wikang pambansa ay kinakailangang nasa estado ng tinatawag na lingua franca at dapat na sumasailalim sa pagkakakilala ng isang partikular na batas. Ano naman itong tinatawag na lingua franca? Kapag sinabi nating lingua franca, ito ang pangunahing wika na ginagamit at nauunawaan ng nakararaming bilang ng mamamayan sa isang partikular na bansa. Ang Pilipinas bilang isang arkipelago ay binubuo ng 3 pangunahing isla, ang Luzon, Visayas at ang Mindanao, kung saan ang bawat pangunahing isla ay may kani-kanyang mga pulo na mayroong iba't ibang diyalekto. Ang lingua franca ang nagsisilbing tulay ng 3 pangunahing isla para maunawaan nila ang isa't isa sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang diyalekto. Noong 1935, ang Kongreso ay nagsagawa ng hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. Hanggat walang ibang ipinatadhana ang batas, ang Ingles at Kastila ay patuloy na mga wikang opisyal. Ito ay sang-ayon sa ika-3 seksyon ng Artikulo 14 ng Saligang Batas 1935. Sa bisa ng Batas Commonwealth bilang 184, pinagtibay ang pagtatakda ng lupon, kapangyarihan at tungkulin tungo sa pagbuo ng wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika sa bansa, at ito ay noong 1936. Noon namang ika-1937, nagpalabas ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagsasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ibabatay sa Tagalog alinsunod sa rekomendasyon ng Surian ng Wikang Pambansa. Ngunit ano nga ba ang nagson sa surian ng wikang pambansa? Tagalog ang ginawang batayan sa pagpili ng ating wikang pambansa. Narito ang lumabas sa pag-aaral na isinagawa ng nabanggit na lupon. Una, ang wikang Tagalog ang sinasalita at nauunawaan ng lalong maraming Pilipino. Pangalawa, wikang Tagalog ang may pinakamayamang talasalitaan at panitikang nasusulat. Pangatlo, wikang Tagalog ang ginagamit sa sentro ng kalakalan. At pang-apat, wikang Tagalog ang ginagamit sa sentro ng edukasyon at pamahalaan. Noong 1940,
Sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 263, sinimulang ituro ang wikang pambansa na batay sa Tagalog sa mga paaralan. Noong ika-1946, pinagtibay ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatadhana na ang Tagalog ay magiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Noong ika-1959, nilagdaan ni dating kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 7 kung saan, mula sa Tagalog, ay naging Pilipino ang tawag sa ating wikang pambansa. Taong 1987 naman, nang ipinalabas ang ika-6 na seksyon ng Artikulo 14 sa Ligang Batas ng 1987 na nagtatalaga na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat na payabungin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Pagkalipas ng 4 na taon, nilikha ang Batas Republika bilang 7104 kung saan nabuo ang Komisyon sa Wikang Pilipino na may tungkuling magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Wikang opisyal ang wika na itinadhana ng batas na maging opisyal na wika sa komunikasyon, transaksyon, o pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa pamahalaan, sa pasalitaman, o higit lalo sa pasulat na paraan. Sang-ayon sa ika-7 seksyon ng Artikulo 14 ng Saligang Batas 1987, sinasaad na Filipino at Ingles ang magiging wikang opisyal ng ating bansa. Batay pa rito, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino. At hanggat walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong sa mga wikang panturo doon. Ang wikang panturo ay ang wikang opisyal na ginagamit bilang medyum ng pag-aaral sa sistema ng edukasyon. Ito ang tawag sa wikang ginagamit ng guro sa pagtuturo sa Sang-ayon sa ika-7 seksyon ng Artikulo 16 ng Saligang Batas 1987, sinasabi na ang wikang panturo na gagamitin sa paaralan ay Filipino at Ingles. Samantala, ang mga wikang panrehiyon ay magsisilbing mga pantulong na wikang panturo lamang. Sa bisa naman ng DepEd Order No. 74, Series of 2014, na nilagdaan noong ika-14 ng Hulyo 2014, inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautusan na paggamit ng unang wika bilang medyum ng pagtuturo sa mga mag-aaral ng kinder hanggang baitang 3 na makikita sa implementasyon ng K-12 curriculum. Marami ka bang natutunan sa paksang tinalakay natin sa araw na ito na may patungkol sa mga konseptong pangwika? Kung ganon, halika at sagutin natin ang ilang pagsasanay hinggil sa paksang ating pinag-aralan. Handa ka na ba? Tukuyin ang mga konseptong isinasaad sa bawat item batay sa ating ginawang pagtalakay. Just hit the chat box. Paunahang makapag-send ng inyong mga sagot. Ito ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong may iisang kultura. Kung alam mo ang sagot, just hit the chat box. Napakahusay. Tama ang iyong naging kasagutan. Ang tamang sagot ay wika. Para sa ikalawang tanong, kinakailangan nasa estado ng tinatawag na lingua franca at dapat na sumasailalim sa pagkilala ng batas. Ano ito? Kung alam mo ang sagot, just hit the chat box. Para sa tamang muli ang inyong naging kasagutan. Wikang pambansa, ang tamang sagot. Para sa pangatlong tanong, ito ang wika na itinadhana ng batas
na maging opisyal ng wika sa komunikasyon, transaksyon o pakikipag-ugnayan ng mamamayan sa pamahalaan. Ito ay maaaring sa pasalita at higit na lalo sa pasulat na paraan. Kung alam mo ang sagot, just hit the chat box. Para sa pangatlong tanong, tama! Nakuha mong muli ang tamang sagot. Ito ay ang wikang opisyal. Para sa huling katanungan, ito ang wikang opisyal na ginagamit bilang medium ng pag-aaral sa sistema ng edukasyon. Kung alam mo ang sagot, just hit the chat box. Para sa napakahusay, nakuha mong lahat ang tamang sagot. Ang tamang sagot para sa ikaapat na katanungan ay wikang panturo. Batid kong natutunan nyo ng lahat ang paksang ating tinalakay sa araw na ito. Kaya naman, bilang panghuling hamon, kayo ay aking china-challenge para sa isang Minute to Win It Challenge. Bilang paglalahat sa loob. The game begins in 3, 2, 1. Maraming salamat sa pagtanggap ng aking hamon. Ngayon naman, alamin natin ano nga ba ang kahalagahan ng wika sa ating buhay. Napakahusay ng inyong pagpapaliwanag. Hindi natin maitatatwa na malayo na nga ang narating ng ating wikang Filipino sa pagiging wikang pambansa nito. Buhay na buhay ang wikang ito at patuloy na umuunlad sa tulong na rin ng mga bagong salita na nadaragdag sa ating bokabularyo. Patuloy na paggamit nito sa pakikipagtalastasan sa iba't ibang larangan. Para sa karagdagang gawain, pagbatayan ang mga gawaing nakapaskil sa ating Google Classroom para sa higit na detalyadong panuto at pamantayan sa pagbuo ng mga output. Para sa ilang mga katanungan, magpadala ng mensahe sa ating group chat o hindi naman kaya isang pribadong mensahe sa ating Google Classroom. Kung wala ng mga katanungan, ako ay nagagalak na inyo akong sinamahan upang taluntunin muli ang mga konseptong pangwikang may kinalaman sa ating wikang pambansa. Muli, ako ang inyong guro, Ginang Nancy Jena Espadol. Maraming salamat. Paalam!